pamamagitan po ng pakikinig po namin ng iyong mga salita. Ikaw po'y mag-ingat sa amin. Ito po'y dalangin ko, ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Sabi niya sa awit, so tayo po'y umupo. Good morning. Salamat sa Diyos kasi ibig sabihin, mababa yung baha sa inyo. Wala. Doon sa iba, malalim ang baha. At marami ring tao na, meron akong kaibigan, dati sa choir namin, 7 feet ang tubig. So, lampas tao. So, talagang wala siyang naisalba. Ilang ibon lang ata yung naligtas. Ibon na yon pero hindi, siguro nakahawla sila. But anyway, sino yung nanalangin na bigyan tayo ng Diyos ng aircon sa Sunday School? Pakitaas yung kamay nyo. Sino yung nanalangin? Na ilang linggo, mainit, hindi makapag-Sunday School yung mga bata ron kasi wala silang aircon. So ngayon, binigyan na tayo ng Diyos ng bagong aircon. So purihin ang Panginoon. So, salamat sa Diyos na sabi ko bago gamitin yon, magpasalamat tayo sa Diyos. Kahapon lang po niligay. So, si Diana at saka po dalawang bata na sinong gusto mag-pray. Huwag kayong mahiya. Pasalamatan lang niya yung Panginoon. Sino ba una? Janela. O tayo po'y pwede kayong tumayo, tapos pwede niyong itaas ang kamay niyo, purihin ng Diyos. Tayo po'y pumikit at manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil po may aircon na po kami sa Sunday School. Maraming salamat po sa mga biyaya pong natatanggap po namin sa inyo. Ingatan niyo po kaming lahat dito sa simbahan na ito at maraming salamat po dahil po binigyan niyo po kaming aircon sa may Sunday School. Ingatan niyo po yung mga bata dito and ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Panginoon, thank you po na binigyan niyo po kami ng aircon. Ginabayan niyo po kami. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Hello? Okay. Panginoon, maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng aircon para po sa mga bata. At saka maraming salamat din po at ginagabayan niyo po sila sa araw-araw. Kung mainit man po umuulan, ginagabayan niyo po rin po sila sa mga sakit para po at pinapagaling niyo po sila sa araw-araw. Tunay nga po na ikaw po yung, you're the only one we need. And Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa blessings po na binigay niyo po sa amin. Ito po'y dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon sa palakpakan. So, meron ng Sunday School ngayon. Doon kayo sa Sunday School. So, mag-usap tayo. Sabi nga ni Diana sa mga bata, kapag may nagsasalita, dapat makinig. Yun. Tinuturo niya sa mga bata. So, salamat sa Panginoon na isang buhay binigay niya sa atin at biyaya niya. Malapit na tayo sa pagtatapos ng Book of Luke. Ito yung marami tayong natutunan ngayon pa lang at patuloy ibibigay ng Diyos. Malinaw kung ano yung sinabi ni Jesus, ito yung mangyayari. At marami na nangyari, pero ngayon meron pa tayong pag-aaralan na mangyayari sa mga darating na panahon. Natandaan nyo, sabi niya, wala nakakaalam sa pagdating ni Kristo, pero may mga palatandaan. Wala nakakaalam, eksaktong oras, eksaktong date, pero yung lugar meron. Kasi malinaw na sinabi niya, pagdating ng araw na yun, yung pinakamalakas na lindol, ito yung Jerusalem, ito yung Mount of Olives, mabibiyak yon. Mabibiyak, magkakaroon ng malalim na pagitan yon. Tapos, merong bukal na lilitaw sa Jerusalem para tubigan niya
ang lahat ng disyerto. At ito yung may palatandaan. Pero dito sa pagbabalik ni Kristo, ang palatandaan, yung panlilinlang, at nagano na ngayon, dito yung naglipa na yung false teaching, false prophet, pati na yung mga false religion, na ito yung nililihis ang tao para lalo na yung kaligtasan kasi ayaw ng demonyo na mapunta tayo sa langit. Lahat tayo nagkasala. Walang isa man sa atin ang walang kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang yung kamakatayang physical, kundi yung pupunta ka sa impyerno. So ito yung paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, God is love, pero God is just also. Perpekto siyang Diyos, kailangan niya magparusa din. Hindi lang puro pagpapala. So yung panlilinlang, ngayon pa lang naglipa na yan, yung kapahamakan, makita mo yung mga disaster, mga lindol, ito nakaraan sa atin, baha. Nakita niyo yung baha, marami talagang nasalanta. At sabi nila, kasing lakas daw ng undoy, tama ba? Kasi nung undoy, wala ako dito sa Pilipinas. Pero nakita ko sa ibang bansa, hindi kami nalungkot. Alam mo kung bakit? Nandun ako sa ibang bansa nung undoy. Ang kinunan ng reporter, alam mo yung, kung familiar kayo sa recto, merong underpass na gano'n, di ba? Merong imasasakyan dumadaan sa ilalim na ganyan. Siyempre, napuno ng tubig yun, di ba? And then, kinunan ng reporter, nakita namin sa TV namin, yung bata, nandito sa Meralco Post, ginagawa niyang diving board. Nagda-dive siya doon. So sabi niya parang hindi man talaga nasalanta. So ito sabi niya kapahamakan, pero yung nangyayari ngayon, small context pa lang siya, hindi pa ito. Parang sinabi niya, hinantulad niya sa isang babaeng nanganganak, di ba? Pag malapit buntis na, maghihilab-hilab yan, pero hindi pa manganganak. At pag dumating yung talagang sobrang sakit na, doon pa lang siya manganganak. So hinantulad niya, itong kapahamakan nito, may mga lindol, may mga bagyo, may mga baha, pero hindi pa siya global. Ang sinasabi ng Diyos, ang palatandaan na yan, global siya. Ibig sabihin kung lumilindol sa Pasay, lumilindol din sa Zamboanga. Sa ngayon, hindi eh. Sa Canada, sa ibang parte ng Amerika, nasusunog dahil sa tuyo, di ba? Summer sila. Dito naman sa atin, baha. So, hindi pa yung sinasabi niya, pero nagsisimula itong kapahamakan. Itong pag-uusig, ito yon. Yung pine-persecute, lalo na kang totoong Kristiyano ka, pagandaan mo ito, ipe-persecute ka, tatawanan ka ng mundo, lilibaking ka, mababang tingin sa iyo. Pag born again Christians ka, hindi ka nirerespeto. Kasi ito yung mundo. Ang prinsipyo ng mundo kasi ay ang demonyo. So ito yon. So kalaban talaga siya ng Diyos. Kaya kapag tunay na Kristiyano ka, huwag mong antayin na pupurihin ka ng mga tao, bagkus kalalabanin ka nila. Ang tingin nila. Kaya may dinidisciple ako na coming from family na medyo broken family, pero pinalaki siya ng parang step family, parang ganon. And then, naging Kristiyano ito sa ministry namin, nagsimula sa Luneta. And then, ngayon, nag-struggle siya kasi itong nag-adapt sa kanya, sila yung nagpakain, sila yung nagpalaki sa kanya, nagpaaral. Ayaw nilang pumunta siya sa born-again Christianity. At ang sinusumbat sa kanya, kami ang nagpakain sa iyo, sa aming katumira, ikaw lumaki ka ng dahil sa amin. At ang uncle kasi niya, ay yung uncle na bali nung nag-adapt family is a Roman Catholic priest. So this is just a small portion o maliit na bahagi ng persecution. Kapag tunay na Kristiyano ka, huwag mong asahan na mamahalin ka ng mundo. At sinabi ni Jesus, malinaw yan. Galit sila sa akin, sabi ni Jesus, kaya kapag naniwala ka sa akin, magagalit din sila sa iyo. Ito yon. So pag-uusig, mangyayari na yan. But again, someday, ang sinasabi ni Jesus, yung global perspective, ibig sabihin, hindi lang ikaw. Parang lahat ng Kristiyano o buong simbahan o buong bayan na. And then titingnan natin ngayong umaga, yung dakilang kapighatian. Last week yan, yung tribulation. Alam na natin to. Bago dumating si Jesus sa second coming niya, mangyayari yung tribulation. So natatandaan niyo yung 7 years. 7 years bago yung tribulation, yung rapture muna. Ira-rapture niya yung simbahan. At sana madaanan din natin mamaya. At ngayong umaga, ito yung titingnan natin yung pagdating ni Jesus. Kailan ba talaga yan? Saan ba talaga yan? At sana ngayong umaga, sa biyaya ng Diyos, medyo malinawan tayo. Ano ba yung sinasabi ni Jesus na babalik siya? Yung second coming na sinasabi. So tingnan natin siya sa Luke
chapter 21, verses 25 hanggang 28. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin? Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong si Jesus yan, dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa salita mo po na iniwan mo po sa amin at salamat po nagtatag ka po ng ECF Center kung saan po kami pwedeng magtipon-tipon, makinig po sa salita mo, komportable po at salamat patuloy mo pong binibigay ang mga pangailangan po namin. Kaya samahan mo po kami, O Diyos, na sa biyaya mo nga po, O Diyos, ay tulungan mo po kami. May bigay po namin yung 100% na focus po sa pakikinig sa iyong mga salita. Tanggalin mo po sa amin yung espiritu ng antok, bagkut sa Diyos ay ibigay po namin sa iyo. Gumawa po kami ng paraan na hindi po namin mamiss yung salita mo. At tulungan mo po ako, O Diyos, na itago mo po kayo sa likuran. Yung gusto mo lamang pong masabi mo, ang masabi ko nga po. Salain mo po itong sasabihin ko at ikaw nga po yung may taas. At ibaba po namin ang sarili po namin para makita po namin ang maganda mong kalooban. Ito pindalangin ko, ito pindalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. So sabi, nakita natin itong timeline na wala yung ginawa ni AJ na malinaw. Yung timeline, di ba? Yung sa cross na yon, nandito yung pinako si Jesus sa cross. So ito yung, dito sa unahan dito, ito yung Old Testament, yung pagsilang ni Adan at Eva, ito yon. So ito na yung church age, ito na yung ipinako sa Jesus sa cross. So alam na natin yon, di ba? And then, itong Pentecost, tatatan nyo Pentecost, 10 taon yan na sabi niya yung Holy Spirit, inutusan ng Diyos ang mga alagad niya, after na mamatay si Jesus, huwag muna kayong ahayo. Namatay si Jesus dito, pinako, di ba? Inilibing. On the third day, siya nabuhay na muli. And then sabi ng Diyos sa mga alagad niya, huwag muna kayong ahayo. Hantayin niyo yung banal na espiritu na siya yung sasanib o sasamahan kayo. So ito na yon. And then ito na yung church age, ito na yung simbahan magmula nung pagkamatay ni Kristo. And then yung rapture na pinag-aaralan natin, ito. So ang simbahan, 2024, somewhere nandito yan. So inevitable, ibig sabihin, hindi siya pwedeng pigilan. Mangyayari't mangyayari. Kaya lang, sabi ng Diyos, hindi mo alam ang eksakto. Palatandaan lang ang sinasabi niya. Kasi kung alam mong eksakto, di ba, ang gagawin mo, magpapakatino ka na. Pero ang nangyayari, dahil hindi mo alam kung kailan mangyayari, parang nag-good time ka muna, saka na yan, saka ako nasiseryoson. Yun ang delikado doon. And then pag nag-rapture, ano isipin ng rapture na yan? Ano yung rapture? Ira-rapture niya yung simbahan. Sino yung simbahan? Tayo. Ito building lang, church building lang to, hindi ito simbahan. Pag sinabing iglesia o simbahan, yung mga taong naniniwala kay Kristo. So ito yon, pag na-rapture to, wala ng pastor, wala ng Christians, wala ng worship, ang maghaharing demonyo, and then 7 years, yung tinatawag na tribulation, itong 7 years na tribulation yan, diyan ibabagsak ni Jesus yung kanyang kaparusahan. At makikita mo yan sa Revelation, dinaanan natin unti-unti, di ba? And then sa 3.5 years, of course, kung Kristiyano ka ngayon, wala ka na dito. Na-rapture ka na, nandun ka na sa langit. Ngayon, kung hindi ka naniwala kay Kristo, matitira ka at mararanasan mo ito. Itong 3.5 years na yan, yung kalahati ng tribulation, parang pababayaan pa ng demonyo yung ginagawang kasalanan ng tao laban sa Diyos. Kasi sabi nga niya, magkukunwari siya. Parang siya yung pinakamatipuno, gwapo, peacemaker, gumagawa ng kapangyarihan. Kasi yung demonyo, meron siyang kapangyarihan. Naging bad devil lang siya, pero hindi inalis sa kanya yung kapangyarihan niya. So gagamitin niya sa kasamaan. Pero pagdating ng gitna,
ng 3.5 years na yan, lalabas ang tunay niyang kulay. Ito na yung magigita mo na nakasulat sa Bible, may mga 666. Kapag hindi ka member, hindi ka makakabili. Kapag sinabi mong mananampalataya kay Jesus, pupugutan ka ng ulo. Ito mga ganito sinasabi mo. Pero pagdating dito na ibubuhos ng Diyos ang kanyang parusa na sinasabi niya. And then, ang dulo niya, dulo ng 7 years na ito yung second coming. Ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Ito yung second coming para maging malinaw sa isip natin. And then, pagbaba niya, ito yung 1,000 years siyang maghahari kasama yung mga taong naniwala sa Kanya. Yung mga saints, sabi ng Bible. And then 1,000 years, akala mo matagal yan. Hindi. Kasi ibabalik ng Diyos yung dating buhay ng tao bago siya nagkasala. Sila Adan, namatay sila 930. So magiging edad mo mga 900 plus, di ba? So imaginein mo, ilang taong ka na ngayon? Kapag 950 ka, ano kayang itsura ng katabi mo kapag 950 years old na yan, di ba? Alam mo, si Dale, di ba, gwapo-gwapo eh. Pag mga, hindi na 100, sabihin natin na 750 years old si Dale, di ba? Ano kaya ang itsura ni Dale? So ito yun eh. Ito yun, pero sabi niya, mamamatay kang 100 years old para ka lang namatay na isang sanggol. So more or less, inuulit-ulit ko ito para ma-memorize nyo siya. Yung sinasabi ni Jesus, para naintindihan mo. Ano yung sinasabi ni Jesus? Kasi ngayon, ang daming sinasabi ng iba-ibang grupo. Ang dapat maniwala ka, ano ba yung sinasabi sa Bible? Ito yung safe ka, sa Bible ka pumunta. And then sabi niya, kailan mangyayari? Ito yung pinag-aaralan natin. Walang eksaktong date. Ang sinabi lang ni Jesus, merong mga palatandaan. Ito yung dapat nating malaman. And then ano ang mga palatandaan? Pinag-aralan na natin, di ba? Sa kwento natin ngayon, Wednesday pa rin, ang dami nasulat sa Wednesday, pero ito magbabandang gabi na ng Wednesday. Di ba tatandaan nyo? Nung Sabado, from Jericho, gumawa ng kapangyarihan si Jesus, binuhay niya pa si Lazarus, di ba? And then umakyat siya, papunta dapat siya ng Jerusalem, pero huminto muna siya dito sa bahay ni Lazaro, yung binuhay niya. Remember yung kapatid ni Lazarus, si Martha at saka si Mary. And then, hindi mo makikita yung Jerusalem kasi dapat makarating ka rito sa tuktok ng Mount of Olives para makita mo ito. And then natandaan nyo, nung makita ni Jesus to, siya'y umiyak. Bakit siya umiyak? Yung umiyak, hindi yung sweet na pag-iyak na tumutulo lang yung luha. Parang hindi ganun ha. Talagang yung umahugulgul na ganon. Kasi bakit sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, kung alam mo lamang, dahil sa katigasan ng ulo mo, sabi niya, ikaw ay paparusahan. The same na warning ng Diyos sa atin ngayon. Pag hindi kayo tumigil sa kasamaan niyo, sabi niya, hindi pwedeng hindi ka parusahan sa kasalanan mo. So Wednesday, again, dumating sa bahay ni Lazaro, dito sa tuktok ng bundok na ganyan, dito yung bahay nila sa gilid dito. And then, pumunta yung mga tao kasi alam na ito yung nagbumuhay kay Lazaro eh. So pumunta sila doon and then Sunday nandun siya and then Monday dito pa lang siya pumunta ng Jerusalem. Ito yung sineselebrate natin ng Palm Sunday, Monday yon. Na kasi maraming tao, hindi makalapit yung mga tao. So ginawa nila, siyempre disyerto doon, puro mga parang palm tree, parang pamilya ng nyug, di ba? And then parang ginaya natin. Kumuha sila ng palaspas para malayo man si Jesus. Winawagayway nila para ma-recognize sila. Jesus, ikaw yung tagapagligtas po namin. Sabi niya, Hosanna, Hosanna in the highest. Ano ibig sabihin? Iligtas mo kami ngayon na. So ito yung Monday, yung Palm Sunday na sinaselebrate natin. And then Tuesday, natanda yung nagalit siya sa temple, di ba? Pinagtutumba niya yung mga nagtitinda ron. Kasi imagine mo, nagwo-worship sila sa temple. And yung mga tao naman, nasa gilid lang ng temple, hindi man lang magsimba. Bagkus nangangalakal sila, hindi masama ang mga lakal. Pero alam ni Jesus, puro pandaraya. Kasi ang head ng mga mangangalakal ay yung mga Saduceo. Tapos Saduceo, remember yung mga Saduceo? Ito yung mga taong hindi naniniwala na mabubuhay na muli ang tao. Ito yung mga taong hindi naniniwala na mayroong espiritu. Ito yung nakakaawa sila actually. At ito yung kinikita nila, ibinibigay sa pinaka-high priest. So Wednesday, ito na, maraming ginawa si Jesus, and then gabi na rito, kabukasan is Thursday, di ba? Ang Passover is Friday. Yung sinatawag natin, Holy Friday ba yon? Holy Friday. Yung Friday, ito yung Passover. And then Friday, si Jesus mismo ang ihahandog bilang
handog ng pambayad ng kasalanan. Friday yon. So nung Thursday pa lang, after ng Wednesday, kailangan mag-celebrate si Jesus ng Passover. Kasama lang itong mga alagad lang niya. Sila-sila lang. At doon niya sinabi, doon yung unang communion na mamaya i-celebrate natin. Yung katawan ni Kristo at saka yung kopa o yung juice na iniinom nila. So ito Wednesday, maggagabi na yan at titingnan natin. And then of course Friday, pinatay si Jesus. Saturday, nakalibing siya, nasa libingan siya. And then Sunday, siya nabuhay na muli. So at least ma-memorize natin yung So palatandaan, sabi niya, pandilin lang, kapahamakan at pag-uusik, nangyayari na yan. Huwag ka nalalayo, makikita mo sa paligid mo. So ngayon, pagbabalik ni Jesus. Ang takot, ito yung gustong sana may deliver ko. Anong klaseng takot? Hindi yung takot na alam mo yung takot lang na hindi kay text ng boyfriend mo, hindi ganoon. Hindi yung takot na wala kang kainin mamaya, anong takot. Itong takot na to, nakakita na ba kayo yung sa libing, sa sobrang pagdaramdam niya, inihimatay? Nakita yung ganun, di ba? Yun sobrang emotions. Ito naman takot. Di ba, anong makikita mo sa mukha ng tao pag takot? O nanginginig, di ba? Nanginginig, ano pa? O namumutla, di ba? Kung minsan, may butlig-butlig na pawis, di ba? So ito yung talagang, pero ito, hindi natin actually, ewan ko kung meron sa inyo nakararas ng talagang sobrang takot, kasi hindi natin maintindihan talaga kung hindi upan naranasan. Pero itong sobrang takot na ito yung gustong matutunan natin ni Jesus. Kasi the fear of the Lord, yung takot sa Diyos, ito po yung susi. Pero kung titingnan nyo, wala na tayo nun, di ba? Medyo wala na tayo nun. Parang kapag nagkasala ka, sabihin mo na lang, tao lang po kasi Panginoon, sorry. Ganun lang, di ba? Wala nang yung pagsisisi, pero wala yung takot sa Panginoon. Sana ngayong umaga, may balik natin yon, yung fear of the Lord. Takot sa Panginoon, hindi dahil sa nakakatakot yung mukha niya, kundi takot ka, makapangyarihan siya, perfectong God siya, nakikita niya lahat, wala kang may tatago sa kanya, yung ganong klaseng takot, na mag-aayos ka, kasi wala kang sikretong hindi nakikita ng Panginoon. Isaiah 13:8, sabayan niyo ako, ang lahat ng tao'y masisindak at manginginig sa takot. Makadarama sila ng paghihirap, tulad ng isang babaeng manganganak. Matatakot sila sa isa't isa. Mamumula ang kanilang muka dahil sa kahihiyan. Alam mo yung parang sa atin pag nagbablast ka, pero yung karamihan nagbablast yung mga in love, di ba? Pag nakita mo yung nagbablast ka, di ba? Pero ito, sinabi rin niya, ginamit niya yung namumula, pero dahil sa kahihiyan. And then Revelation 9:6, sabay-sabay na basahin, sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit naluhan sila. Remember yung mga nag-suicide? Sa kanila, nararamdaman nila, yung nararamdaman nilang problema, mas mabigat pa dun sa kamatayan na harapin nila. Hindi natin mararanasan yon, pero yung ganong klaseng emotions. Dito naman sabi niya, sa sobrang sakit ng pagpaparusa o disiplina ng Diyos sa iyo, gusto mo nang mamatay, pero hindi ka, kasi paparusahan ka nga. Mabuti pa alam mo yung takot kasi dito, gustong maintindihan natin yung takot kasi hindi mo alam kailan matatapos di ba? Pero kung alam mo lang na takot ka kasi pagagalitan ka ng nanay mo, once na hindi na galit yung nanay mo, tapos na, hindi ka na matatakot. Pero ito, hindi mo alam kasi hanggang kailan itong paghihirap na dadanasin ko. Revelation 16:8, sabi niya, at ibinuhos din ang ikaapat na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan niyang kapangyarihan, pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Nakaranas ka ng mapaso, kung gaano, pagkatapos mga mapaso, yung patuloy na sakit nun, at kapag nainitan siya, lalo siyang sumasakit. At dito the same, hindi siya papatayin, pero papasuin siya. Ito yung sa mga parusa na gagawin ng Diyos. Bakit?
Akala ko ba mahal ako ng Diyos? Bakit niya ako gaganito? Kasi gusto niyang magbago ako. Kasi mahal nga niya ako. Ayaw niya magpatuloy ako doon sa kasalanan. Kasi higit pa, walang sinabi itong papasuin ako ng Diyos. Walang sinabi yung tinding init na parusa niya. Kaysa mapunta ako sa impyerno, yung init na yun, for eternity yun. Ito yung sinasabi niya. Mahal kita kasi ayaw kong umabot ka doon sa sukdulan. Yung sukdulan at the end ng buhay mo, kapag hindi ka nakabalik kay Kristo, doon ka sa impyerno pupunta. At ayaw nating pag-usapan to. At gusto natin yung puro maganda, yung good feeling. Maganda yon, pero hindi. Si Jesus mismo, paulit-ulit sinasabi niya, ginagamit niya yung Hades, impyerno, ginagamit niya yung walang hanggang kumukulong putik nung kapupunta. Yun mismo yung gusto ni Jesus. Para ang tao, magkaroon siya ng takot. Kasi kung wala kang takot, kahit bata, di ba? Kahit anang mo, pag wala nang takot sa iyo yan, lagot ka, di ba? Kaya sabi ng Panginoon sa mga magulang, habang bata yan, paluin mo. Kasi pag lumaki yan, hindi mo na pwedeng paluin yan. Lalaban na sa iyo yan. So ito yung sinasabi ng Panginoon na parusa hindi mo matatakasan. Revelation 18:8. Dahil dito, daragsa sa kanya ang mga salot sa loob ng isang araw, sakit, dalamhati, tagutom, at tutupukin siya ng apoy, sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. Ito yung nakakaligtaan natin. Kasi kahit na lahat tayo, kahit ako, kapag magbasa ka ng Bible, magbabasa ako, tapos pipiliin ko yung gusto kong basahin, di ba? Pero dito sa atin, hindi. Kapag sinunod mo yung Bible reading natin yon, buong Bible, babasahin mo yon. At hindi mo lalampasan kahit na boring dapat mong basahin. Kasi pag hindi mo nabasa, hindi mo ma-check yung reading for today. So ito yung sabi niya na natutupukin siya sa apoy at lahat yan sa isang araw. Ibig sabihin, God is slow to anger siya, mapagpasensya siya, di ba? Pero pag umabot yung hangganan niya, ang sinabi niya rito, isang araw, lahat yan. Lahat yan. Alam mo yung sense of urgency, yung agad-agad. Kapag narinig mo si Jesus, ngayon na, God, patawad po. Tulungan mo po ako na pagsisihin ko yung kasalanan ko at talikuran ko po ito. Kasi hindi niya pwedeng hindi gawin. Kasi sinabi niya hindi pwedeng maging sinungaling ang Diyos. Sabi niya, yet I will not leave the guilty unpunished. Kasi makatarungan nga siya. Kaya lang yung salvation natin sa mapunta tayo ng heaven, dapat sa impyerno tayo, tinubos na ni Jesus. At kung naintindihan ko ito, God, thank you po. Kasi hindi ko kayang bayaran yun eh. Pero don't worry, kung mananampalataya ka sa Kanya, maniwala ka sa Kanya, magkakasala ka everyday. Pero tuwing magkasala ka, pagsisihan mo ito, talikuran mo ito. At banal ka na naman. Tapos magkakasala ka na naman. Gawin mo na naman yung tinuturo niya. Provision niya yung forgiveness na sabi niya, if you confess, kung kukumpisan mo kasalanan mo sa Diyos, sabi niya, patatawarin niya lahat yan at lilinisin ang lahat ng karumihan dito sa puso mo. At si Jesus mismo ang nagsabi nun. Remember, sinasabi niya rito yung Babylon, the greatest city, na hindi ma-imagine kasi wala pang picture nung araw. Pero pag binasa mo yung gaano kaganda yung ano pa lang yan hanging garden pa lang yan, portion pa lang ng Babylon yan. Ganyan sila kayaman, ganyan sila katalino, bigay ng Diyos yon. Kaya lang later on, hindi nila ni-recognize na ang may galing nito ay sa akin, hindi galing sa Diyos. Parang sa atin, di ba? Kung minsan pa nag-aaral, pa-pray-pray pa yan. Tapos pa nakatapos na yan, dahil matalino na. Nakalimutan niya na ang nagbigay ng talino sa kanya ay ang Diyos. Ang nagbigay ng buhay sa iyo, ang Diyos. Lahat yun eh. So hindi natin nare-realize. Akala natin yung kinakain nating masarap, Daddy, salamat kasi masipag ka. Totoo naman yon. Walang masama doon. Kaya lang dapat hindi nawawala sa equation na gawa ng Diyos yon. Ang nagbigay sa Daddy mo ng karunungan, kalakasan, ay ang Diyos pa rin yon. Kaya dapat hindi nawawala yung pasasalamat doon sa John. Pero ito sabi ng Diyos, remember sabi niya, nung ginuho yan, sinunog yan, wala na yung ganun yan. Wala na lahat. And then, ginamit sila ng Diyos para parusahan niya itong mga Israelita, di ba, mga Hudyo. Pero dahil masama rin sila,
sila rin ay paparusayan ng Diyos. At dito, hanggang ngayon, sira ang Babylon. And then, nung wala na ang lahat, dito na-realize ng mga tao, parang sa atin, salamat sa Diyos, nandito ako, nakita ko yung ulan. Uulan ng malakas, buhos talaga, di ba? Tapos titigil. Bakit ako nagpapasalamat? Yung konting minutong tumigil yon, binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na umagos pa yung tambak na tubig. Pero kung tuloy-tuloy na yon, 40 days, 40 nights, yun eh. Aantayin mo pa ba na umabot ng 40 days para maalala mo na lumuhod ka, Panginoon, patawad po. Maring ako, hindi na ako nagsasamba sa Diyos-Diyosan, pero pamilya ko po nagsasamba pa po sa Diyos-Diyosan. Patawarin mo po yung bansa po namin. Patawarin mo po yung mga sa gobyerno po namin. Yun lang inaantay ng Diyos. Pero alam ko, maraming nananalangin noon nung panahon ng bagyo. Maraming nananalangin noon. Kaya dininig rin ng Diyos. Kaya huwag mong antayin nung wala ng lahat. Saka pa makikinig, saka pa babalik sa Panginoon. Wala na lahat, pero sabi ng Diyos, after na kinuha niya lahat, wala nang simbahan, wala nang Christian. Ako, sigurado ako, wala na ako rito. Irarapture ako ng Panginoon. Pupunta ka rito, wala nang worship, kasi na-rapture na, tribulation, pero merong matitira, itong dalawang saksi. Itong dalawang saksing ito, nakasulat sa Bible, libo-libong taon na. More than 2,000 years na nakasulat na yan. Mababasa mo na yan. Anong istorya ng dalawang saksi na ito? Sila yung namatay, pinatay, pero binuhay ng Diyos at nakita ng buong mundo. Hindi pwedeng mangyari yon at 20 years ago, di ba? Paano makikita ng buong mundo? Pero ngayon, pwedeng mangyari. Bakit? Makikita ng buong mundo eh. Kapag pinicturan ko yan, in-upload ko yan sa internet, buong mundo makikita yun. Tama? So ito na yan. Papalapit ng palapit, ito sinasabi ng Panginoon. Papalapit ng papalapit. Ano pa yung ginagawa mo? Bakit nakapokus ka pa kung saan-saan? Ang gusto na naman ng Diyos, ibigay mo yung konti sa akin. Parang linggo, meron ka 7 days a week eh. Ibigay mo lang yung portion ng Sunday sa akin para makausap kita. Ito lang eh. Pero parang napakahirap niyang gawin. Pare-pareho tayong merong 24 hours a day. Ilang oras yung mananalangin ka, ilang oras yung magbabasa ka ng Bible, ilang oras yung ipapanalangin mo yung nakikita mo sa palibot mo, di ba? Araw-araw may nakikita ka. Ito yung sinasabi niya na magtitira siya ng dalawa at malamang itong generation na to at ito mag-e-evangelize. Kung ano sinasabi ko, gano'n sinasabi nila. Na magsibalik kayo sa Panginoong Yesus, pagsisihan nyo ang kasalanan nyo, talikuran nyo yan, magpabautismo kayo para kayo ay patawarin sa inyong mga kasalanan. So, sinong kasama ng dalawang yan? Remember yung parati ko sinasabing 144,000. 144,000 na lalaki, merong version ng Bible na lalaking hindi sumiping sa babae, parang virgin na lalaki. Na ito gagamitin ng Diyos parang 12,000 per tribe ng Israel. Di ba merong tribe ang Israel? 12 yan. Tigto 12,000 yan, pag minultiply mo, 144,000. Sila yung mag-e-evangelize. At bakit maniniwalang tao? Hindi lang magaling sila. May kapangyarihan silang ibinigay ng Diyos sa kanila. At maraming maniniwala. Sa tribulation, mas maraming maniniwala. Bakit? Ako iniisip ko kasi na-witness nila eh. Na-witness nila yung rapture. Imagine mo kung nakasakay ka sa bus na lang o eroplano o kahit na nakangkas ka sa motor, yung driver nun Christian pala. Biglang na-rapture yung driver, yung piloto. Ano mangyayari sa'yo? Pag na-witness mo yon, maniniwala ka na ba? Malamang, di ba? Totoo pala yung sinasabi nila, merong rapture. Imagine mo yung sabi ng Panginoon, yung dalawang naglalaba. Nagmamarites pa kayo habang naglalaba kayo, di ba? Para hindi niya maranasan yung hirap. Then bigla nawala yung kasama mong marites, di ba? So yun eh. Malamang maniniwala. Ang sabi ng Bible, marami ang maniniwala, hindi nila mabibilang.
Kasi makikita yung kapangyarihan ng Diyos. At sino pang kasama nila? 144, dalawang saksi, yung mismong mga angel mula sa langit. Good angel, hindi bad angel. Kasi yung bad angel, ito yung mga karamihan nandito sa mundo. Ang iba tinatapon diretso sa impyerno. Kasi ang angel, kinreate sila ni God, marami. Wala silang kasarian, hindi sila babae, hindi sila lalaki. Oy, careful, hindi sila bading. So wala silang ibig sabihin lang, wala silang kasarian, hindi sila nanganganak. So kinreate lang sila ni God, marami. Pero ang siste, pag magkasala siya, ang kasalanan kasi, pag nagnakaw ako ng 1 million, nagnakaw ka ng piso, pareho lang tayong nagkasala. Di ba? Hindi sa dami ng ninakaw ko, pareho tayong nagnakaw. Ganon ang economics ng Panginoon. So itong angel, ang system niya, kapag nagkasala siya, kahit kalit-lit lang ang kasalanan niya, walang kapatawaran yon. So salamat sa Diyos tayo, meron tayong kapatawaran. Kaya yung bad angel, galit na galit siya sa atin. Bakit tayo may kapatawaran, sila wala? So kapag nagkasala sila, pinapaalis sila sa heaven. Kasi ang heaven, ang langit, perfect na lugar yon. Hindi pwede doon ang masama. So tinatapon sila sa impyerno, yung iba dito sa lupa. At dito na pag makita mo yung mga sinasaniban ng demonyo, di ba? Espiritu ng demonyo yon. Hindi naman yung tao kundi yung espiritong sumanib sa taong yon. Kaya makita mo parang nababanggit mo, napaka-demonyo naman ng taong ito. Ito yon. Ito yung binabagsak na nagkasala. Kasama silang nag-evangelize. Imagine mo, angel ang nagsasabi ng magandang balita. Hindi ka pa ba maniniwala? Gagawa siya ng mga himalan. Siguro makikita mo na nandiyan siya sa alapaap o may naririnig ka mga ganong boses. Kaya ang sabi ng Bible, marami ang maniniwala during this time. Ipapahayag ang hatol at kaligtasan. Ang gusto nating marinig kasi puro kaligtasan lang, tama? Gusto nating marinig kasi puro langit lang. Wala namang masama doon Gusto natin positive. Ayaw natin ng negative, di ba? Pero hindi pwedeng tanggalin yon. Hindi pwedeng tanggalin kung bakit hindi naliligtas ang tao. Hindi nila tinatanggap yung Diyos na nagpapala, yung Diyos na nagpaparusa, yung Diyos na nagbibless, yung Diyos na nagka-curse o nagsusumpa. Ito yung perfect God. Hindi siya pwedeng konsintihin ang masama kasi perfect na Diyos siya. Kaya sabi yung hatol, hindi lang kamatayan, yung hatol ng parusa, yung hatol na sinabi niya paghihirap, taggutom. Hindi natin alam yung talaga sinabi niyang taggutom. Tama? Kapag nagutom nga tayo kuminsan, gumagawa tayong masama. Sinasabi ko sa mga bata, di ba? Di ba, pag nagutom ka, nangungupit ka na kasi parang may isang gutom mo. Hindi pa yun ang gutom. Ang gutom na sinasabi ng Bible, yung anak mo, kakainin mo. Parang, pastor mo kaya hindi totoo. Ang Diyos ang nagsabi, tapos pagdududahan ko, kasi pag gutom ka, anong unang sumasakit sa'yo? Di. Tiyan, okay, tiyan. Ano pa? Ulo. Marami po akong inadapt o ministry sa street. Yung mga parang taong grasa. Bata pa si DJ, marami kaming inalagaan doon. Pero hindi ko sila pinapapasok ng bahay. Ang utos ko lang sa katulong, pakainin nyo sa oras. At gumagaling po. Later on, nagtatrabaho sila sa SM. So yun. Ito yung sinasabi niya, hindi ka naniniwala. Pag sobrang gutom na, ito na yung hindi na matino. Kaya ang tingin mo sa anak mo ay Jollibee, di ba? Parang ganon. Kasi nga wala nang katinoan. Ito yung sinasabi ng Diyos, akala mo lang. Kaya sabi niya, do not lean on your own understanding. Huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan. Bagkus sabi niya, ang lahat ng bagay ay konsulta mo sa Diyos. Ito yung sinasabi ng Diyos. Mabigay, sinasabi niya, lahat ng bagay, wala siyang inililihim hanggang sa dulo ng digdig. Palatandaan again, alam na natin, global. Ngayon, parang buntis, pahilab-hilab pa lang yan. Pero pag global na yan, medyo mag-isip ka na, ito yung sinasabi ng Diyos. Pero bago pa dumating yon, lalo na yung mga first-timer natin, kung hindi ka paligtas, salvation is today. Hindi pa galingan, hindi pa pagandahan, kundi kapakumbabaan sa puso. Panginoon, alam ko po, hindi ko nga mabilang po yung kasalanan ko.
Patawarin mo po ako, tulungan mo po akong pagsisihan ko po ito, talikuran ko po. At isusuko ko po, gusto ko pong isuko sa iyo ang buhay ko. Ikaw na po yung Panginoon ko, tagapagligtas. Ikaw po yung susundin ko, hindi na kung sino-sino. Ikaw po yung maging Panginoon ko. Ito po, kaibigan, simula eh. Kayong katiting na kapakumbabaan, katiting na pananampalataya. Ano sabi ng Diyos? Ipapadala niya ang kanyang banal na espiritu mo at titira dito sa iyong puso kung bakit kaya mong magtagumpay. Kasi meron kang Diyos na tutulong sa iyo. Meron kang Diyos na magpapaalala, o yung iniisip mo, masama yan. Di ba? Diyan kinakabahan ka na. That's the work of the Holy Spirit. Kaya sabi niya, ano ang palatandaan ng pagdating ng Panginoong Yesus? Anong pinakatunay na palatandaan? Siya mismo. Ito yung lesson natin today. Siya na mismo, sabi niya, sa alapaap, makikita mo si Jesus bababa sa lupa. And then this is the end of the tribulation. Ito yung papasok ng millennial kingdom o yung 1,000 years. 27 sabi niya, sa panahon yon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Anak ng tao, si Jesus yan. So yung palatandaan natin, after ng mga earthquake, mga taggutom, mga salot, mga digmaan, pagkatapos niyan, pinaka-ultimatum pag sa panganganak, yung pinaka-sobrang sakit na, dito na isisilang as si Jesus na mismo ang makikita natin. Na siya na yung sign na mismo si Jesus. And then paano makikita ng lahat ng tao? Ito po yung, hindi ko alam kung paano ko, kahit ako hindi ko maintindihan eh. Yung paano mo susuriin o paano mo i-gauge yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi yung 7 years tribulation, di ba? And then dito sa final ng tribulation, dito na si Jesus mismo ang lalaban do sa pinaka-final Antichrist. Nasabi ng Bible, pinakahalimaw sa halimaw, hindi kayang labanan ng tao. Di ba nagkaroon ng Battle of Armageddon, nagkaroon ng kinain ng mga ibon, lahat ng taong namatay doon, nangyari na lahat yun. Kasi mangyayari yon, ang Israel, napakalit siya. Kung ito yung map mo, maliit ang Israel dito. Ito mga superpower na yan. Ano yan? Russia, China, US, Japan, kung ano-ano mga yan. Magsasanib yan against sa Israel. And then, dun na. Makikita mo yung Battle of Armageddon, meron pang pelikula yan. Dun na darating si Kristo. Siya mismo ang lalaban. Matatalo ba siya? Matatalo siya? Butang hina. Matatalo ba siya? Yun eh. Walang pwedeng tumalo sa kanya. At yun na yun, yung pinaka-final na yun. Ang pinaka-gusto kong, di ba yung, sabihin natin, sabi niya one day eh. Yung, gamit natin yung one day. Yung one day na yun, papasok yung millennial kingdom, di ba? Tapos na yung 7 years. One day na lang. Pero yung one day na yun, ang sabi ng Bible, nanosecond. Ano yung 1 second? 0.1. That is 1 second, di ba? 0.1, 1 second. Nanosecond, hatiin mo pa ng maliit lang yung 1 second na yon. So parang hindi mo na siya maabot ng kaisipan. Napakabilis niya. Ipapakita ng Diyos ang kapangyarihan niya. Paano? Di ba corrupted na yung mundo? Ilog, wala ng tubig. Siyempre, wala na ring pating, isda. Wala na ring isda. Kasi wala na ang tubig, di ba? So nakita mo yung bundok, di ba? Mabuti pa ako, meron pang konting buhok, di ba? Siya wala na, di ba? O, sinabi niya kalbo eh. O, di ba? Kalbo na, di ba? So yun eh. Pero ang gusto kong ma-imagine natin, sana ngayong umaga, kaibigan, makita mo, pilitin mo, ako gusto kong makita eh. Gusto ng Diyos makita natin yung kapangyarihan niya. Yung ganitong kaiksing panahon, nanosecond, na hindi mo siya mag-gauge, kabilis niya, ibabalik ng Diyos ang mundo katulad nung Garden of Eden. Nakuha niyo? Ganon kabilis na
Yung mga bundok na yon, hindi mo na kailangan magtanim, hindi ka na magti-tree planting, bigla na lang pag kislap mo, tapos makita mo yung ilog, nasa tabi ka ng ulog, pwede ka nang mangisda, alam mo yung mangisda ng ginagamit mo lang yung kamay mo? Kasi sa dami ng isda, di ba? Kamay mo lang ang ginagamit. Hindi ka nang gumagamit ng lambat. Kasi ganun kasagana. Inabutan ko yon sa amin. Tapos pag lumaki ang ilog, di ba? Pupunta yung ilog, aapaw siya. And then pag kumati yung ilog, may mga hukay-hukay na ganon, na iniwan ng ilog, may mga isda doon. Gaganunin mo na lang, lalagay mo sa basket mo. Ibabalik ng Diyos yun. Split second lang. Ito yung gusto ng Diyos, maintindihan natin, gaano ang kapangyarihan ng Diyos. At kapag naintindihan ko ito, naniniwala ko, automatic na yon, yung takot sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, respeto sa Diyos, sunod-sunod na yon, hindi mo na mapipigilan kasi naintindihan mo kung sino ang Diyos na sinasamba mo. At ito yung gusto ng Diyos na may kapangyarihan, ang Diyos natin. Hindi siya katulad ng nakagisnan nating sinamba natin nung araw, na kapag tinumba mo yung Diyos na yun, hindi nga makatayo ng kusa niya. At meron nga siyang tenga, hindi naman nakakarinig. Meron siyang bibig, hindi siya nakakapagsalita. At meron siyang mata, hindi nakakita. Kaya sabi ng Diyos, pag hindi ka tumigil sa ganong paggawa ng kasalanan, magiging katulad kanong sinasamba mong Diyos-Diyosan. Malinaw, plain and simple, hindi sinisiraan, hindi sinasaksan, kundi katotohanan. Katotohanan magpapalaya sa atin. Katotohanan magbibigay pa, lalo na ng kaligtasan. Kaya sabi niya, anak ng tao, siya binasa natin si Jesus Christ yun. Siya na mismo ang makikita. Paano mo siya makikita? Kasi remember, parati sa Bible, yung parusa niya, meron yung tagdilim, kahit nung kinrucify si Jesus, merong portion na nagdilim doon. Alam niyo yung pitch dark? Tama ba yung spelling ko ng pitch? Pitch dark? Oo. Alam mo yung pitch dark? Kasi, di ba, natanda mo last week, paparusahan ng Diyos, yung 1/3 ng buwan, masisira. 1/3 ng araw, masisira. 1/3 na liwanag ng mga ito, masisira. So, magdi-dim light parang. Pero itong sukdulan na, yung pitch dark na kadiliman, pag nilagay ko yung kamay ko rito, hindi ko siya makikita. Yun ang talagang, hindi pa natin naranasan yon, yung ganun talagang dilim. Yung talagang pitch. Pero siguro kung hindi rin kapag sa probinsya kasi may mga bituin pa rin na nagbibigay ng konting liwanag. Pag tinanggal mo lahat yan, ito yung sinasabi ng pitch dark, wala ka talagang makikita. Siguro kahit ganun mo, hindi mo makikita yan kasi talagang madilim Kaya nga sabi niya, God is light Ang Diyos lang ang nagbibigay ng liwanag, di ba? And then ito yung sinasabi niya, dun siya, sa alapaap yung binasa natin, dun mo siya makikita, nagniningning siya. So, sino ang makakamiss sa kanya sa pagbabalik niya? Makikita siya ng lahat. At yung sinasabi niya, every knee. Sabi niya, lahat ng tuhod, luluhod. Kahit hindi ka naniniwala kay Jesus, pag nakita mo yon, maniniwala ka na, Diyos ito. Kahit hindi ako naniniwala, Diyos ito. At luluhod ka. Bakit? Itong tuhod mo, kusa silang luluhod. Bakit? Gawa ng Diyos yan Dila lang tayo ng Diyos Ayaw mamang luluhod, iluluhod ka ng Diyos. Sabi ko, hindi ka na kailangang dagukan talagang luluhod yung mga tuhod mong ganong because under ka ng sovereignty ng Panginoon. Wala tayong magagawa. And remember, sabi niya, okay lang, sabi ng Diyos, mahal kita. Okay lang, kalabanin mo ako yon. Hindi naman ako agad magagalit. I'm slow to anger, mapagmahal ako. Pero ingat ka. May hangganan. May hangganan doon. Yung pasensya ng Diyos. At darating, pag umabot sa hangganan na yon, ang Diyos na ang lalaban sa iyo. Naintindihan niyo yung Lord lalaban sa iyo? Lahat ng sipag mo, gawin mo na, pero hindi magbubunga. Lahat ng ingat mo, gawin mo na. Kumuha ka ng bodyguard, kumuha ka ng security guard, pero walang pwedeng mag-ingat sa iyo. Kapag inalis ng Diyos, yung kapangyarihan niya para ingatan ka niya, ito yung dapat maintindihan natin. Na ngayon pa lang, hindi naghahanap ang Diyos ng perpektong tao. Hindi siya naghahanap ng taong walang problema. Hindi siya naghahanap ng taong maraming mabuting ginagawa, mabait na tao. Hindi. Ang inaharap ng Diyos, yung
alam ng tao na siya ay spiritually bankrupt. Alam niya na wala siyang magagawa sa kanyang kaligtasan. Alam niya na kailangan niya ang Diyos. At alam niya, kailangan niyang humingi ng abag sa Diyos. Ito yung inahanap ng Diyos. Kaya sabi niya from the beginning, sabi niya, dumating si Kristo para hanapin yung mga naliligaw para ito maituro yung tamang daan. Kaya pitch dark, makikita ng lahat ng tao yung pagbaba ni Kristo. Makikita si Jesus na dumarating. Dumating para mamatay, bayaran ng kasalanan natin. This time, ito nangyari na to eh. Dumating para mamatay, nangyari na yan. Ito yung darating para, ito na yon. Lahat ng naglaban sa Kanya, lahat ng hindi naniwala sa Kanya, lahat ng nagduda sa Kanya, dito na niya ipapakita ang pagka-Diyos niya. Because He is a perfect God. At ito pinagdidibatin. Sabi niya, akala ko ba God is, yes, God is love. Pero God is just also. Kasi perfecto siya. Hindi niya pwedeng, kinasusuklaman niya ang kasalanan. Mahal niya ang makasalanan. Tayo yon. Mahal niya tayo, pero kinasusuklaman niya itong kasalanan. Hindi mo pwedeng ipagsama yon, yung kabanalan at saka kasamaan. Dumating para itayo ang kanyang iglesia. Ito na yon. Iglesia, simbahan. Ito na yung hindi iglesia ni Kristo, ha? Tinayo niya, simbahan. Ang simbahan, yung taong naniniwala kay Jesus. Ito yung simbahan. And then, darating pa ulit para itatag ang kanyang kaharian. Ito na yung millennial kingdom. Pero bago itong darating siya ulit, ito muna yung mag-rapture muna, and then mag-tribulation muna ng 7 years. And then darating siya. Malinaw? So ito yon, na yung rapture anytime will happen, wala siyang palatandaan. Walang palatandaan ng rapture. Kaya ang pinakaano doon, sigurado ka. Ano mang oras ang rapture mangyari, sigurado kang meron ka ng Jesus dito sa puso mo. Ibinalik ang paraiso, ito yung sinabi ko kanina, yung kapangyarihan niyang ibinalik. Ganon lang kabilis. Ito yung gusto ko talaga makita yung, hindi man makita, gusto ko talaga maintindihan sa puso ko yung ganitong klaseng kapangyarihan ng Diyos na split second lang binalik niya yung itong alibaw, itong Metro Manila ito, wala nang masama, wala nang magnanakaw, wala nang kurakot, wala nang mga ganon. Kasi ang maghahari ang Panginoong Jesus na. Wala nang barangay, walang gobyerno, si Jesus na yung maghahari. Ang sabi ng Bible, yung bata makikipaglaro sa ahas. Tapos yung leon, katabi niya yung kambing. Di ba? Ngayon, hindi eh. Pag tinabi mo yung kambing sa leon, ang gagawin? Kakainin ng leon, yung kambing, di ba? Ngayon, pag nilagay mo sa tabi ng bata yung ahas, lalo kung sawa yung, kainin pa yung bata, di ba? Pupuluputin ka, tapos kakainin niya yung bata, di ba? So ito yun eh. Pero pag ginawa ng Diyos to, na split second lang, ni-restore niya yung Garden of Eden, medyo maintindihan natin, di ba? Ganoon, walang virus, walang sakit, walang COVID, walang lungkot, walang gutom. Hindi mo kailangan magtrabaho. Imagine mo yun, hindi mo kailangan magtrabaho, nandulat ang kailangan mo. Kaya sabi ng kapatid ko nung bina-Bible study ko siya long time ago, pero ngayon Christian na, yan palang si Taning, yan pala yung dahilan kung bakit tayo naghihirap sa trabaho. Galit na galit siya sa demonyo. But again dito, gusto kong i-meditate ninyo yung kapangyarihan ng Diyos na ibinalik niya yon. Yung kalusugan mo, may cancer ka, may bukol ka, ano man yan, inalis niya yon. Isang iglap yon. Naging malakas ka, sabi niya, para kang eagle, na young eagle ang lakas mo. Then sino? Sino sinasabi niya? Sino sinasabi niya rito? Siyempre si Jesus. Narinig na natin yan. Basta't Pilipino ka, narinig mo na yan. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako yung buhay. Wala makapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Ako yung buhay. Kasi dahil sa kasalanan, buhay ang katawan ko, pero yung espiritu ko patay. Hanggat hindi nabubuhay ang espiritu niyang pupunta ako sa impyerno, hindi ako pwedeng pumunta sa langit. At ang buhay ay si Jesus lang. So walang ibang paraan. Huwag kayong maniniwala doon sa mga bulaan na wrong teaching na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Walang pwedeng magligtas kung si Jesus. At sa lahat ng mga Diyos na nakilala natin,
Siya lang ang nabuhay na muli. Kaya sa kanya ka maniwala. And then Revelation 19:11, sabi niya, pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at magipagtima. Si Jesus to. Ito yung Jesus sinasabi sa Revelation. Yung rapture of the church, na-explain na natin, kukunin ka sa isang kisap mata, pagtunog ng trumpeta, maririnig mo yung trumpeta kahit nasa Canada ka, kahit nandito ka, maririnig mo yung trumpeta kasi galing sa langit yon. At pagtunog ng huling tunog na yon, sabi niya, sa isang kisap mata, bababa si Jesus sa alapaap, hindi siya sa lupa, second coming sa lupa siya bababa, dito lang siya sa ulap, and then yung mga unang namatay na Christians, yung mga namatay na naniniwala kay Kristo, sila ay kukunin ng Diyos, galing kay kinremate man yan, natunaw yan, naging abo na yan, naging lupa na yan, bibigyan sila ng Diyos ng katawang hindi namamatay, hindi nabubulok. And then itong mga buhay, dadalhin sila sa langit. And then again, after ng rapture, yung tribulation na 7 years. After 7 years, millennial kingdom. After ng millennial kingdom, yung 1,000 years, yung white throne of judgment o yung last judgment na yon. Paggunaw ng mundo. Anong paggunaw ng mundo? Sobrang init. Kahit ito, mapupulbos. Pero wala na yung mga tao. Yung naniwala kay Kristo, nandun sa langit. Yung hindi naniwala kay Kristo, nandun sa impyerno. And then itong universe, hindi lang itong earth. Itong universe, hindi lang yung Pluto. Lahat ng Milky Way, lahat ng sa universe, dahil sa sobrang init, magiging pulbos yan, dadaanan ng hangin, as if there was nothing even before. And then meron ng new heaven and new earth. Nandun na yung naniwala, nandun sa impyerno, yung mga hindi naniwala sa Kanya. Again, second coming, sana naging malinaw sa atin. 28, sabi niya, kapag nagsimula na mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ito na yung si Jesus mismo, susunduin niya lahat ng naniwala sa Kanya. Iingatan niya, and that is for eternity. And then yung mga nagduda, yung hindi naniwala sa Kanya, yung sumuway sa Kanya, yung kumalaban sa Kanya, ito yung paparusahan, papatayin. Ang pinaka-ultimate na parusa, walang hanggang pagpaparusa sa impyerno. Ito yung sinasabi mismo ng, hindi lang ang Bible, kundi si Jesus. So walang nakakalam ng araw o oras, pero ikaw, pinagdiwang natin yung pagdating niya, Christmas. Merry Christmas. Lapit na, di ba? So yan, pinagdiwang natin yan, and then sabi niya, sinulat ng Diyos sa Old Testament, sinulat din ng Diyos sa New Testament, kaya huwag ka nang magduda. Ganito din ang malinaw sa mga palawang pagdating niya. Hindi ganawang komplikado at sana naintindihan mo na ito yung timeline na sinasabi ng Diyos, malinaw. Kaya lang, para malinaw lang siya kung napapansin ninyo, hindi siya nakasulat sa isang chapter. Hindi siya nakasulat sa isang book. Meron tayong 66 books. So hindi mo siya makikita sa isang book. Makikita mo lang siya kabuuan. May nakasulat sa Revelation, may nakasulat sa Luke, meron kay Matthew, meron kay Lucas, meron kay John, meron kay Isaiah. Ito yung kabuuan ng salita ng Diyos. Pero huwag kang mag-alala. Yung 66 books na yon, sa tulong ng banal na spirito mo, maintindihan mo siya. Lalo na pag ganito. Yung ganito pinag-aralan yan, isang linggong pinag-aralan yan, hindi pa previous pa yung pinag-aralan. So wag mong sayangin. Sa tulong ng Diyos, manalangin ka, Panginoon, tulungan mo po ako, may maintindihan po ako sa iyo, may maintindihan ako sa salita mo. And then sabi niya, ito ang kasaysayan ng mundong darating. Hindi ito katanghisip, hindi pantasya, kundi katotohanan. At makikita mo, kung ikaw ay pinili ng Diyos, mananatili ka sa Kanya. Kahit anong mangyari, mananatili ka pa rin. Kahit na lumipat ka ng simbahan, hanap ka pa rin ng simbahan katulad nito, kung saan tuturuan ka tungkol kay Jesus. Ibig sabihin, mananatili ka sa Panginoon. Maring lumipat ka man ng lugar o simbahan. Pero ito yung mga taong nakakita ng totoong katotohanan na sila na mismo, hindi na sila lalayo sa Panginoon. So nasaan ka sa kwento?
Mararapture ka ba? O may iwan ka namin? Oo, pwede pumunta ka rito. Wala na ako, di ba? Ewan ko kung may magpipreach pa rito. Ewan ko kung may kuryente pa, kung may aircon pa, di ba? O isa ka doon sa mga taong kahit hindi maabot, kahit konti lang, naniwala ka na si Jesus ay Diyos. Dahil sinabi ng Diyos, kahit di mo naintindihan, naniwala ka. Ito yun, kaibigan. Na ngayon pa lang, siguraduhin mo, Panginoong Jesus, kailangan po kita. Tulungan mo po ako. Ayoko pong pumunta ng impyerno, gusto ko pong makasama ka sa iyong paraiso sa langit. Kasama ka ba doon sa mga nagbalik loob kay Kristo sa pagsisisi at pananampalataya? Ito sana yung challenge mo. Tayo po'y tumayo at madalangin. Maraming Diyos, salamat po dahil isang katunayan po na minamahal mo po kami. Salita mo nga po, O Diyos, na naibahagi ngayon. Ikaw po yung magsala at yung bawat isa po sa amin, yung anuman po yung kapaki-pakinabang, O Diyos, idikit mo po sa puso't isipan po namin. At kung meron po dito sa amin, O Diyos, na hindi pa isinuko ang buhay sa iyo, ikaw lang po nakakalam nun. Kung hindi pa nanahan ang banal na Espiritu sa puso niya, kahit ngayon mismo, O Diyos, ay kumilos ka po. Katulad ng sabi mo, gamitin mo po yung kapangyarihan mo. Para yung taong ito, O Diyos, ay manampalataya din sa iyo. Makatanggap po ng libreng regalo na buhay na walang hanggan. At maligtas po dun sa kaparusahan sa impyerno. Ganon din po, Diyos, kahit yung mga kasabay po namin sa live streaming, kung meron pong hindi pa ligtas, hindi pa naniniwala sa iyo, maawa ka po. Kaming lahat po, O Diyos, ang salita mo nga po, O Diyos, ay idikit mo po sa puso't isipan po namin, maging gabay po namin sa aming araw-araw na buhay. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa ginawa mo po sa araw na to. Pinupuri ka po namin, O Diyos. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. So meron tayong communion. Again, i-explain ko ulit para maging malinaw. Ang tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo. At yung juice, simbolo ng dugo ni Kristo na siya nagbayad ng kasalanan natin. Ngayon, bakit tayo nagko-communion? Utos ng Diyos yun. Habang inaantay natin siya, anong utos niya? Alalahanin mo. Yung mga hindi nakikinig, huwag silang bibigyan ng communion na. Titinan nyo yung mga ushers, kapag hindi nakikinig, kasi banal na hapunan to, Holy Communion ang tawag. You have to do it ng may kabanalan. Tingnan mo siya, pag hindi yan, huwag mong bibigyan mamaya. Ha? Kasi hindi kayo pwede mag-communion, hindi mo yan tindihan. Uulitin ko, yung tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo, yung Diyos, simbolo ng dugo niya. Kung wala si Kristo, hindi natin kayang bayaran ang kasalanan natin. Bakit tayo nagko-communion? Utos ng Diyos yun. Habang inahantay natin siya sa pagbabalik niya, alalahanin natin kung paano niya binayaran ang ating mga kasalanan. So alam niyo kung paano na binayaran ni Jesus kasalanan natin? Yun. Pinatay siya. Siyang tumanggap ng parusa dapat sa atin. So ito yung pinakautos niya, tuwing communion, alalahanin. Alalahanin niyo kung paano binayaran ni Jesus yung kasalanan natin. At kapag naalala mo yun kada linggo, pararangalan mo ang Diyos, irespetuhin mo siya at mamahalin mo siya. Kasi kung hindi, walang pwedeng magbayad ng kasalanan mo. At pag wala nagbayad ng kasalanan mo,
Hindi ka pwedeng pumunta ng langit. Ganun lang siya, kasimple. So when we do the communion, merong kabanalan, kaya tinatawag nilang Holy Communion. At merong warning ang Panginoon. Kung hindi ka naniniwala kay Jesus, na binayaran niya yung kasalanan mo, huwag kang mag-communion. Respetuhin ko yon. Kasi paparusahan ka ng Diyos. Malinaw ako doon? Sabi ng parusa ng Diyos, yung iba nagkasakit na, yung iba namatay na. So hindi po siya ritual. Hindi siya basta lang ginagawa. Ibig gagawin mo siya nasa puso mo. Kaya kung under discipline ka ng church, hindi ka rin dapat mag-communion hanggat hindi ka nare-restore ng iyong pastor. Kaya lang seryosohin mo siya na ito yung pag-aalala kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan natin. So this is only for Christians. Ibig sabihin, naniniwala sila na si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus lang ang pwede magbayad ng kasalanan natin. Ito yung dapat mag-communion. Iuhuli yung mga bata. Last na. Parehas naman kasi laki. Good to see you, Dale. Pukumayos. Dapat ganun, oh. Alam mo yun? Jacket. Bili kita. Bili kita. Wala kang jacket. Tapos sa Diyos, di ka pumoporma. Dapat puporma ka sa Diyos, number 1. Kahit na binigyan na kayo, kapag hindi kayo nag-behave, kukunin ko, ha? Si Axel, di pa? Hindi pa si Axel. Tuturuan pa kita, ha? Next time, tuturuan kita. Meron ka na? Pag hindi kayo nabigyan, pwede nyo itaas yung kamay nyo para lumapit po yung answer.
Lahat po meron na. Pakitaas niyo po yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo ako, ikaw po yung tumanggap ng kaparusahan